Good morning po sa lahat ng mga taga-subaybay po natin sa YouTube channel na ito. Ako po si The Wonder sa Philippines. Bago pong lahat mga kababayan, pa-like at pa-share po tayo para dumami dumami tayo. Ngayon po mga kababayan, ang ating pag-uusapan, itong matinding banat at matinding sampal sa Kamara, itong Kongreso, dahil po sa pag-question po nila dito sa impeachment court ng Senado. Naku po mga kababayan, Attorney Topacio, merong matinding banat. Pati itong natalong congressman na si Benny Abante, nanalo pa. Bakit mga kababayan? Naku po mga kababayan, masasampal po itong COMELEC at itong COMELEC chairman na si George Garcia. Mga kababayan, matindi. Sabi nga ng mga netizen, basta kaalyado ng admin, ipinapanalo ni George Garcia. Naku po mga kababayan, pakinggan po natin itong sampal ni Attorney Topacio. Kilala niyo naman si Attorney Topacio. Malupit ito kung magsalita. Walang preno. Talagang babanatan at babanatan kung sino ang matamaan. Walang preno ang bibig nito mga kababayan. Magaling na abogado ito. Abogado lahat ng mga artista na may kaso. Ito na po. Hindi na natin papatagalin pa. Attorney Topacio, ano bang balita natin dyan? Pasok! Joe. Gwapo pa hanggang ngayon. Hindi na kailangan masyadong gwapo. Huwag Gwapo ka na na. magpagwapo, partner. Hindi, kasi nung tinawagan ko siya kanina para interviewin ko siya, ay medyo parang puyat eh. Sabi ko, mukhang nag-party all night ka. Sabi niya sa akin, medyo salubong-salubong lang. Ayun. Oo, at medyo medyo tungkol sa friendship naman tayo kasi pambihira, nagugulat na lamang ako. Ang gulo kasi nitong impeachment, sinabi ko na yung impeachment na yan magbubunga ng pagkabahabahagi ng ating bayan. Ang nagtataka lang ako, yung kinidiscuss natin dati na nawala ng interparliamentary courtesy ngayon, bakit ba inaaway ng House yung Senate? Korte yun. Nakakatakot sila, no? Bakit tira sila ng tira? Hindi naman yung korte kalaban nila. Tama yung sinabi nung isa nung spokesman ng Senado, yung ng impeachment court Opo. Bakit? Kami ang kinakalaban nyo, hindi kami ang kalaban. Di ba prosecutor kayo? Ang papel nyo, pinoprosecute nyo yung na-impeach na opisyal who is Sara Duterte. Yun ang gawin nyo. Bakit nakipagbangayan kayo? Sumunod kayo. Ba't ayaw nyo sumunod? Siguro ang problema dyan, ang suspetsa ko, hindi sila makasunod. Kasi hindi nila ma-certify na hindi nag-violate ng 1-year ban. Ayun. Mga kababayan, 'di ba? Di ba si Soto nasupalpal din ni Marcoleta? Dahil binabanatan niya yung 18 na Senado. At pati si Chis Escudero sinama na din sa pang-eepal niya. Sinabi niyang mahiya-hiya naman ang 18 Senado. Dahil dun sa pag-dismiss. Di ba mga kababayan, parang ganon yung sinauli na nila yung impeachment case dito sa Kamara. Itong si Tito Soto, nagmamagaling. Nabanatan tuloy ni Senator Marcoleta. Sinabihan na hindi ka naman abogado. Mas bagay ka sa Itbulaga. Artista ka Parang ganun mga kababayan di ba? Hindi naman siya abogado pero nagfi-feeling abogado. Kaya itong si Attorney Topacio, patama din ito mga kababayan dahil kine-question ng Senate yung mga Senado di ba ito yung impeachment court? Itong Kamara, sila yung nagpasa ng kaso. Ba't kine-question nila?
'Di ba mga kababayan? Ituloy pa natin. Paano suplakin ni Attorney Topacio itong mga bugok na nagsusulong ng impeachment laban kay Sara Duterte? Naku po mga kababayan, mapapahiya kayo dito. Batikan na abogado ito. Napakagaling. Lahat ng kaso nito naipanalo. Sa darating na panahon mga kababayan, itong si Topacio baka maging senador ito. Impeachment complaint nila na transmit nila sa Senado. Ayun. Alam mo, Ma'am Jubes, nakakatakot ngayon ha, yung COMELEC. Di ba noon, sinabi ko, hindi rito, kundi dun sa press con nung kasama ko si Attorney Respicio, ang Duterte Youth, maling-mali na abogado ng presidente i-appoint mo sa COMELEC. Sapagkat kahit anong gawin yan, magdududa. At syempre, may loyalty yan sa kliyente kanya. Ngayon, nangyayari na, oh. O mga kababayan, ito pa lang si Attorney Garcia, abogado pala ng Pangulo ito. Sabi nga ni Attorney Topacio, hindi pwede, may conflict of interest. Ang mangyayari niyan mga kababayan, magkakaroon pa din ng duda kung talagang itong COMELEC chairman na si Garcia, hindi papaboran ang admin sa kahit anong aksyon. Lumalabas ngayon, sabi ng mga netizen, kaya ganyan, hindi kasi panig yan sa, sa admin kalaban yan i-cancela mo nga ang proclamation yan. O mga kababayan, parang ganun po. Ituloy pa natin. Yung Duterte Youth, kinansela yung registration. Sinasabi, wala daw publication, wala daw hearing. Nag-dissent yung chairman ng division, si Commissioner Ray Bulay. At tama para sa akin yung kanyang dissent. Yung sinasabi sa Duterte Youth na walang registration, ang nakalagay daw sa rules, ang COMELEC ang magpapublish. Ngayon, unless ang COMELEC ay maggawad ng order doon sa party list na i-publish mo, Ayun. then kailangan mo sundin yon. Without that order, paano mo ipapublish? Hindi mo nga alam kung kailan ipapublish. Ayun. Kasi sa order ng COMELEC, pag sinabing, i-publish mo, ganitong petsa, ganitong dami ng okasyon. O mga kababayan, kasi itong party list ng Duterte Youth, nakanselado. Dahil nga po sa mga issue, dahil siguro itong Duterte Youth, hindi panig sa admin, panig ito sa mga Duterte, ipinaglalaban ng karapatan ng taong bayan, dahil kalaban nga ng admin, kinansela itong proclamation. Ito yung sinasabi ni Attorney Topacio. Naku po mga kababayan, kaya itong taong bayan nagdududa. Baka nagbibigay ng pabor itong si Topacio, alam na. Mga kababayan, tuloy pa natin. Diyos ko Lord, ano bang nangyayari sa Earth? From this date to this date. Then yung hearing, wala daw hearing, sabi ng COMELEC. Sino ba nagseset ng hearing? Ayun. Yung bang party list o yung COMELEC? Yung COMELEC. O yun! Hindi nagset ng hearing yung COMELEC. Paano magkaka-hearing? Kung hindi mo isiset, parang sinasabi mo, sinasabi ng korte sa amin, oy, bakit ayaw i-hearing yung case na to? Your Honor, kayo nagseset ng hearing. Hindi kami pwede mag-set ng hearing. Tama. Ang court ang nagseset. Kaya malabo Ayun. Then yung kay Abante naman, kinancel yung proclamation. Bay, teka muna. Mga kababayan, eto na. 'Di ba si Congressman Benny Abante, talo na ito? 'Di ba wala na ito mga kababayan? Natalo po sa eleksyon. Ang nanalo itong si Uy. Eto po mga kababayan, bakit ba kinansela ang proclamation nung nanalong congressman ng Maynila? Ito po yung congressman ni Mayor Isko. Aba mga kababayan, malalaman natin.
Si Atty. Topacio, naku, maboboljak yung mga ito. Maboboljak niya ang mga ito, mga kababayan. Masasampal ng matinding sampiga. Ako duda dyan kasi once proclaimed jurisdiction ng COMELEC yan. Siya sinasabi ng korte sa amin, oy, bakit ayaw i-hear yung case na to? Your Honor, kayo nagseset ng hearing. Hindi kami pwede mag-set ng hearing. Tama. Ang court ang nagseset. Kaya malabo eh. Ayun. Then yung kay Abante naman, kinancel yung proclamation. Bay, teka muna. Ako duda dyan kasi once proclaimed ang isang kandidato, pag pinroklama mo na yan, wala na sa jurisdiction ng COMELEC yan. Ayun. At magtatrabaho Nasa sila. HRET na yan with respect to the qualifications of a candidate na naging congressman. Opo. Ang labo eh, ginagamit na naman yung COMELEC para pahirapan yung mga kalaban ng pamahalaan. Oh, napansin nyo po mga kababayan, itong banat ni Atty. Topacio. Lumalabas po na itong pagkapanalo ni Uy, itong congressman, nakansela at pinaburan itong pro-admin na si Benny Abante. Nasampal kayo ngayon ng katotohanan. Atty. Topacio na ang nagsabi ng katotohanan. Ito po, ituloy po natin. Paano yung mga butante? Kawawa naman. Kita mo, ang Duterte Youth, mahigit 2 milyon ang nakuhang Yun nga po. boto niyan, ibabaliwala mo yon? Parang ganun. Bago sa malabong paraan. Yung kay Joey Chua, ang tagal ng konsihal niyan eh. Oh, mas marami nakuhang boto kesa kay Pastor Abante. O ibabaliwala mo yon? The will of the people. Kala ko ba ang COMELEC para ipatupad yung people's will? Oh, bakit yung people's will pinufrustrate nyo? Oh. Dahil sa kung ano-ano ginagawa nyo, yung sa Leyte, di ba? Dinisqualify yung kalaban ni Speaker. Ano ba yan? Para wala nang Ginagamit kalaban. talaga, grabe yung COMELEC. Pinapersecute mo yung si Respicio dahil nagsabi ng katotohanan. Yun ang Ay nako, ano ba naman yung COMELEC? Oo, masisira yung kredibilidad. Alam nyo, pag ganyan ang ganyan, talagang baka hindi na makapagpigil ng taong bayan, ano? I-correct nyo po ako Chua ba or Uy? Correct nyo po ako. Sana naman hindi. Kasi Wag naman. ayaw naman natin ng extra-constitutional. Correct. Oo. Wala pa ba si Jojo? Andiyan na ba si Jojo? Nandiyan na. Ayan. Ayun. Mga kapatid. Nandiyan na. Oo. Pwede nang i-anunsyo. Ayan. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Di ba? Nakatikim sila ng sampal dito kay Atty. Topacio. Isipin nyo mga kababayan, natalo na. Pero nanalo pa. I-check pa natin yung iba mga kababayan I-check pa natin yung ibang dito kasi matindi po ito. Matindi. Matindi ito mga kababayan Nakakahiya po ito. Talagang nako po. Alam na this. Alam na this kung ganun mga kababayan. Talagang merong pinapaboran itong yun yung sabi nila. Nakikiano lang po tayo mga kababayan. Check po natin mga kababayan, ito po. COMELEC Division declares Abante winner in Manila 6 district. Aba, matindi po The bad news, the perfect workflow. Check po natin mga kababayan Check po natin. Matindi po ito Mga kababayan mga kababayan, check po natin Ito na po.
Ito sa kaso ni Congressman Abante, hindi ba proklama yung kalaban niya, talo siya. Ngayon naman yung second division sabi hindi kansilado yung ano niyang ng kalaban niya. Ano ibig sabihin nun? Mauupo bang congressman si Abante o hindi rin? Tama po kayo, Sir Alvin. Una muna nagkaroon ng desisyon ng COMELEC Division kahapon lamang, na-inform din po tayo tungkol sa bagay na yan. Ang issue po, Sir Alvin, ay doon sa respondent ay issue ng tinatawag na citizenship. At sinasabi po ng COMELEC Division na mukhang hindi po Filipino citizen daw yung pong respondent. Yan po, Sir Alvin, ay decision pa lamang ng division and therefore hindi po kagad ito pwedeng maipatupad dahil po subject pa yan sa tinatawag na motion for reconsideration kung sakali po na gagawin niya ng mismong hindi pinalad na kandidato. So, again, hindi pa po ito dapat at pwedeng maipatupad sa kasalukuyan. Pero sakasakaling manumpa na yan bilang miyembro ng Kongreso, kasi di ba manunumpa na rin sila pagdating ng July, paano po yun? Hindi na kayo ang in charge noon, magiging HRET na. Sir Alvin, ayaw naman nating i-preempt yung pong posibleng mangyari. Baka sabihin naman po ay may pinapanigan tayo. Pero ganito po, sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Reyes versus the Commission on Elections, ay tatlo po ang requirements para po magkaroon ng miyembro ng House of Representatives. Ang number 1, yung tinatawag na proclamation. Number 2, yung tinatawag na oath o panunumpa kahit sa isang notary public o kaya barangay chairman o kahit kanino man na otorisadong manumpa. At pangatlo, yung tinatawag na assumption to office. Ang assumption to office po, Sir Alvin, ay nagsisimula ng June 30 katanghalian. So kung sakali po na nagkaroon ng proklamasyon na dyan sa kasong ito, nagkaroon na ng pag-oath, panunumpa sa kahit na kaninong otorisado at pagdating po ng June 30, alas 12:01, ang COMELEC po ay nawawalan ng jurisdiction at ang jurisdiction po, Sir Alvin, base sa saligang batas ay napupunta sa House of Representatives Electoral Tribunal. O mga kababayan ha, ito kasing itong kino-contest po ni Benny Abante, 'di ba? Natalo siya sa bilang ng boto. Sinasabi niya na ay Chinese pala ito. 10 taon lang naging kansilor ng Maynila, tapos ngayon lang sasabihin na na Chinese ito. Naku po mga kababayan, tuloy pa natin. So, parang mahihirapan pa si Abanteng dito na maproklama dahil nga, naku po, matinding usapan ito. Kung ito ay posisyon ng congressman. Ibig sabihin lang po niyan, yung punot dulo is, hindi makakaupo si Abante hanggat hindi nagiging pinal ang desisyon. Ganun lang kasimple yun. Yes po, hanggat wala pong desisyon ang COMELEC and Bank. Ang desisyon po ng COMELEC and Bank, Sir Alvin, ay nagiging pinal 5 araw pagkatapos itong mailabas and therefore dyan po pwede namin maitupad yung aming desisyon. So ibig sabihin, may chance pang makaupo si Abante kung mag-decide yung Anbang bago mag-June 30. Maaari pong ganyan ang isa sa mga espekulasyon na pwede mabuo sa isip ng mga kababayan natin, lalo po doon sa distrito. Pero again, ayaw po natin magbigay muna ng pinal na statement patungkol sa bagay na yan. Ibig sabihin, as we speak, ang congressman-elect ng distritong yan ng Maynila ay yung kalaban ni Abante. Yes po, tama po kayo dyan, Sir Alvin. Yan po ang tumpak at tunay. Tama. Sa ngayon po kasi wala pa nga po Pero posible din nga po, kakayanin ba ng Anbank na na-desisyonan yung kaso ni Abante bago mag-June 30 o malabo? Ngayon po, 19, depende po kung mag-a-avail yung pong kalaban po niya o yung pong respondent na tinatawag na motion. Naku po mga kababayan, matindi ito ha. Naku po, talo na, ipapanalo mo pa. Di ba na na yan? Yan, si talaga, yung congressman talaga ng Maynila ang nanalo, hindi si Benny Abante. Naku po mga kababayan, nasampal tuloy ng katotohanan nitong COMELEC na pagka kalaban ng admin, iniipit. Naku po mga kababayan, matindi ito. For reconsideration, at syempre po yung motion for reconsideration ay Sir Alvin, 5 araw po yon. So, maaari po may mga pag-compute, makapag-estima na mga panahon. Ayaw po nating sabihin naman na binibigyan masyado ng atensyon ng isang kaso and therefore baka sabihin maging bias naman ang Commission on Elections. Teka muna, so yung kalaban niya, natuklasan, napatunayan ng second division na hindi Pilipino? Di ba pag nagfa-file ka ng candidacy mo, parang may patunay ka doon na Pilipino ka? Wala po. Ang pagka po nagpapile tayo ng Certificate of Candidacy, kung natatandaan niyo po yung kaso dyan sa Bamban, Tarlac, na naging issue,
Pag nagpapile po kasi tayo, lahat ng nagpapile ng candidacy ay presumed na Filipino citizen. Sabi nga po namin, hindi naman po kami pwede magharap. Kayo, Sir Alvin, tayo pong mga nakikinig at nanonood, nung ipinanganak po ba tayo, tapos kung saan-saan tayo pumupunta ng ahensyang pamahalaan, o kahit nag-enroll tayo, hindi naman po tayo hinahanapan ng kahit na anong ebidensya na tayo Filipino citizen. Presumed po tayo na Filipino citizen tayo. Ang minsan pinapakita lang natin na birth certificate. Pag nag-file po tayo ng certificates of candidacy, wala pong birth certificate na hinihingi. Kasi nga po, ang duty ng COMELEC. Mga kababayan, kayo na humusga ha? Bakit na parang si Benny Abante pa yung uupo na pagka congressman talo na, nanalo pa. I-check pa natin mga kababayan ha? Check natin. Check natin ha. Ano pang sabi dito mga kababayan? Check natin. Ano ba sabi dito? COMELEC Division declares Abante Manila 6th District. Nako po mga kababayan. Grabe ito mga kababayan. Matindi ha. Matindi ito ha. Nagkakaroon ng lamat itong matindi. This month, join XM's biggest. Anong masasabi natin mga kababayan? Nako po. Ayan mga kababayan, check natin. Matindi ito ha. Second Division is declaring Benny Abante as the duly elected representative of Manila's 6th District in the 2025 midterm elections. This comes after the division nullified the certificate of candidacy of Joey Uy. Uy's proclamation is now deemed annulled due to material misrepresentation. The division also Si Joey Uy nga ito, mga kababayan, si Uy, hindi si Chua, mga kababayan. Ayan no. ruled that the votes cast for Uy will be considered stray. In its resolution, the division considers Abante the only qualified candidate who garnered the highest number of votes. Abante lost his re-election bid to Uy in a tight race with a difference of about 1,300 votes. However, Mga kababayan, 1,000 lang po ang diferensya. O itong kalaban niya na si Uy, hindi pala Filipino daw, hindi Pinoy. So yun yung ginawa ng paraan para masilip at makansela itong pagkapanalo. Naku po mga kababayan, matindi ito. COMELEC Chairman George Garcia says the decision of the Second Division is not yet final. In his petition, Abante alleged that Uy is not a natural-born citizen of the Philippines. Ayan mga kababayan, si Joey Uy ito, hindi si Chua. So grabe na napatunayan daw ni Benny Abante. Napatunayan daw po na si Benny Abante na itong si Joey Chua hindi daw umano born and raised in the Philippines. Naku po mga kababayan, kaya humabol. Pagka lumampas ang 5 araw at itong si Joey Uy nakapanumpa sa June 30 ng 12:01, mukhang malabo ba na makahabol si Benny Abante? Naku po mga kababayan, matindi ha. Thereby rendering his congressional candidacy invalid under the Constitution. The Constitution defines natural-born citizens as those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. In his certificate of candidacy, Uy declared that he is a natural-born citizen born on March 15, 1962. Uy also declared he was born to a Filipino mother and a Chinese father. Mga kababayan, sabi nga nila si Joey Uy ay 10 years nang naglingkod sa siyudad ng Maynila. Bakit ngayon lang na nasisilip itong citizenship ni Joey Uy? Kaya mapupurnada ba itong pagka-congressman, itong pagkapanalo niya? Samantalang tong si Benny Abante na re-elect, natalo. Ang agwat lang 1,000, mga kababayan. Matindi ano? Kaya mga kababayan, kayo na pong humusga. Anong masasabi nyo dito sa nangyaring ito? Matinding usapin ito. Nanalo na. Talo pa. Yung natalo na, nanalo pa. Naku po mga kababayan. Sabi nga ni Atty. Topacio, nasampal tuloy ng katotohanan ng COMELEC, pati itong si George Garcia.
na bakit mo ikakansela ang proclamation ng nanalo na. Nanalo na ito. Nakaano na. 'Di ba sabay-sabay yan mga kababayan sa Senado, yung mga nanalo. Naproklama na yan eh. Tapos mapupurnada pa. Nako po, kaya sabi ng mga netizen, parang may pinapaboran nga itong si Attorney Garcia. Pagka kalaban ng admin, pinapahirapan. Paano naman yung bumoto dyan sa taong yan? Si Joey Uy. Yun lang, mga kababayan. Kaya kayo na pong humusga. Anong masasabi nyo dito sa issue na ito? Makakahabol pa ba si Benny Abante na natalo na ay nanalo pa? At yung nanalo ay natalo pa si Joey Uy sa pagka-congressman ng 6th District ng Maynila. Kayo na pong humusga mga kababayan. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Sa mga kababayan natin. To the entire global community. Kahit saan man po kayo. Comment nyo ang inyong mga sari-saring mga reaksyon. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share po, isang subscribe. Mabuhay pong mga Pilipino. Ipag-pray po natin na si Tatay Digong ay makauwi ng malusog. Si Sara Duterte ay makamit ang tunay na katarungan. Pati yung kay Tatay Digong maging maayos ang kalusugan. Makatupad ng kanyang trabaho sa Davao. At magkaroon po ng kapayapaan po sa buong bansa. Salamat po ng marami mga kababayan. Ako ang kakampi nyo sa kapayapaan at katahimikan ng ating bayan. Salamat po.